Yung nanalo ng 1 million, bigay mo yung para sa kanila. Hi everyone! Isang contestant ng palarong Barako Games na may pangalang Boss Bullet ang nag-amok at inagawang microphone ng kumakanta sa stage. Sa video na ito ay pag-usapan natin kung bakit niya nagawa iyon at kung tama ba ang kanyang ginawa. Panoorin natin ang video na ito. Nagkaroon ng palaro si Boss Toyo na may pangalang Barako Game. Hango ito sa isang sikat na palabas na Squid Game. Nasa 300 ang kalahok ng palarong Barako Game at ang nag-iisang mananalo ay makakatanggap ng 1 million pesos. Mangyayari ang huling palaro sa Batangas sa isang event na kung tawagin ay Barako Fest. Sa huling parte ng palaro ng Barako Game ay may dalawa na lang ang natitirang player. Ang una ay si Boss Bullet at ang pangalawa ay ang lalaki na may number 138. Nag-flip ng coin si Boss Toyo at ang nanalo ay ang lalaking may number 138. Dahil doon ay ang lalaking naka 138 ang pumili ng briefcase na kanyang gusto at ang number 1 ang kanyang pinili. Nagmagandang loob naman ang lalaking naka 138 at tinanong kay Boss Bullet kung deal or no deal ba siya sa briefcase na nasa kanya. Deal or no deal? Aba, nagpapakit ang gilas pa! Tingnan natin to, hayaan natin si God ang mag-design. Kung para sa kanya, para sa kanya, kung para sa akin, para sa akin. No steam! No steam! Yumakap pa si Boss Bullet na tanda ng pagiging sportsmanship. At ganito ang nangyari nung buksan ng dalawa ang kanilang mga briefcase. Pasalamat po ako sa lahat na sumuporta mula umpisa sa pamilya kung buwan na nandito ngayon. Kitang-kita natin ang frustration ni Boss Bullet dahil halos abot kamay na niya ang pagkapanalo. At sa 300 na sumali ay sobrang nakaka-down nga naman na halos damam mo na ikaw ang mananalo. Siguro dapat nagkaroon ng first place na prize kahit mga 200,000 tapos yung grand winner ang nasa 1 million para hindi nagkaganito. Kasi iba talaga yung mararamdaman mo at kung mahina ang mental health mo ay mababaliw ka talaga sa ganyang sitwasyon. Next time siguro ang payo ko kung magkakaroon ng ganitong palaro ay magkaroon sana ng first place na papremyo. Dito na nag-umpisa ang pag-aamok ni Boss Bullet nang kunin niya ang mic sa kumakantang singer na may pangalang Pula. Binati niya ang mga Batanggenyo pero ang susunod na sinabi ni Boss Bullet ay katakatakang patungkol sa hatian sa premyong 1 million pesos. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat ng mga taga-Batangas, happy Barako Fest! Pero meron lang akong sabihin sa inyo lahat. Yung nanalo ng 1 million kanina, sana makapag-isip ka. Sana yung mga pinangakuhan mo, ibigay mo yung para sa kanila. Lalong naggalit itong si Boss Bullet nang kumuha ng mic itong si Pula at ipinagpatuloy ang pagkanta. Nilapitan ni Boss Bullet itong si Pula at kinuha ang microphone. Ipinagpatuloy ni Boss Bullet ang kanyang sinasabi at nakakagulat ang revelasyon ni Boss Bullet dahil itong si Boss Toyo ay disqualified ang kanyang best friend para sa ibang mga player. Dahil si Boss Toyo, yung best friend niya, disqualified na para sa inyo. Hindi niya binigay yung 1 million dahil disqualified nyo. At yung nanalo, sana yung mga pinangakuhan nyo, bigay nyo yung para sa kanila. Na mapagtanto ng mga organizer na hindi kasama sa program ang ginagawa ni Boss Bullet ay umakyat na ang mga bouncer at pulis.
Habang nakatalikod ay ibineto naman patalikod ni Boss Bullet ang napakamahal na microphone. Ayaw pang bumaba ni Boss Bullet at binalak sanang pusasan ng mga pulis itong si Boss Bullet pero nanlalaban nito. Sa huli ay bumaba rin itong si Boss Bullet at tila proud na proud pa siya sa kanyang ginawa. Hindi naman sinang-ayunan ng mga Batanggenyo ang ginawa ni Boss Bullet at kahit sumisigaw pa itong si Boss Bullet ay parang walang pumapansin sa kanya. Ayon sa mga taga Batangas ay isang kabastusan at kalapastanganan ang ginawa ni Boss Bullet. At dahil doon ay pinatawa ng mga taga Batangas City itong si Boss Bullet ng persona non grata. Ibig sabihin ay itong si Boss Bullet ay hindi gusto at hindi na welcome sa Batangas. Nagsalita naman ang leader ng Torre family at nagbigay siya ng saloobin sa nangyari dun sa singer na si Pula. May mga nagsasabi kasi na scripted daw ang nangyari dahil mapapansin na parang hindi nabigla ang singer nung nakita ni Pula si Boss Bullet. Pakinggan natin ang sasabihin ni Tony Fowler. Ang dami ko nababasang comments kaya pakiramdam ko bilang leader ng Toro family, kailangan ko po magsalita sa nangyari kahapon sa Barako Fest. Ako bilang leader ng Toro family, sobrang nabastusan ako. Ang bastos ng nangyari at masama po ang loob ko. Marami nagko-comment na hindi nyo alam kung saan siya nagagaling, kung anong dahilan niya. Para po kasi sa akin, whatever the reason is, hindi po yun sapat na dahilan para ikaw ay mambastos ng ibang tao na nagpe-perform at nagbibigay lang naman ng saya sa ibang tao. At pangalawa, sa mga nagko-comment, ito ang pinakadahilan kung bakit mo ako gumawa ng video. Kasi marami po nagsasabi na, oh my God, ginawa yan ng Toro family, scripted para umingay. Hindi ko po gagawin na bastusin ang festival ninyo. Hindi ko po gagawin na bastusin ang stage ng mga Batanggenyo para lang po sa aming ikakaingay. Narinig natin ang sinabi ni Tony Fowler. Sa tingin ko dito ay nagkaroon ng problema dahil ang nanalo ng 1 million pesos ay ayaw nang ihati pa sa iba pang mga player. Kung mapapansin nyo ay tila nagkaroon ng under the table ang mga player sa Barako game at napag-usapan nila na ihahati sa lahat ang 1 million pesos. Pero kung titingnan mo naman ay kung hatiin mo ang 1 million pesos sa 300 na tao ay nasa 3,400 na lang ang matitira dun sa nanalo. Doon siguro napagpasyahan ng winner number 138 na hindi na lang ihati sa iba ang kanyang napanalunan. Dahil sa frustration at galit, nakamuntik ng manalo itong si Boss Bullet ay umakyat ito sa stage upang ipaalam sa nakararami na nagkaroon ng under the table ang mga player. Ang usapan marahil ay paghahati sa lahat ng player ang pera, pero ayaw nang ibigay sa iba ng player 138 ang 1 million pesos. Kung titingnan mo naman is karapatan naman talaga nung player 138 na sa kanya lang yung panalo kasi siya naman talaga yung pinakahuling nagpakahirap. Yun nga lang, nagkaroon kasi ng usapan sila na hahati-hatiin na lang. Ngayon kung ihatiin mo nga naman yun, wala nang matitira doon sa mananalo. Sa huli, hindi may tatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Mali na hindi ibahagi ng player 138 ang 1 million pesos sa iba tulad ng usapan nila. Pero mas mali na bastusin mo ang kasayahan ng mga Batanggenyo para lang sa pansarili mong kapakanan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.